Bali, dalawa pala itong dalawa pala itong Yamaha na pinadala sa akin. Mali pala ako, akala ko dalawang Pro Stocks. Dalawang Yamaha, isang Pro Stocks. Ngayon, ito siya, 7,000. 7,000 naman ito. Yan, ito 5,000 naman itong ginagawa natin. Ngayon, kailangan may mabuo tayo kahit isa lang. Yung ito, buo yung power supply nito. Buo yung power supply. Ito yung matindi. Kalas, oh. Kalas ito. Kalas yung board. Ngayon, pwede ko sanang kunin yung board na to papunta dito. Kung parehas ng model. Kung parehas 5,000. Kaso nga lang 7,000 ito, hindi natin pwedeng ilagay ito dito. Kasi mas mataas yung voltahe nito. Kasi siya na. Mas mataas yung voltahe nito against dito sa may P5000. Naisip ko na kanina yun na pwede naman, di ba? Para mas mabilis na ng trabaho. Kasi isa lang din naman may-ari. Kahit isa lang may magawa tayo. Para mas mabilis sana, kunin na lang ito. Tapos diretso salpak dito. Less hassle sana. Ang problema, hindi nga pwede gawin kasi magkaiba yung voltahe. Magkaiba yung voltahe nito against dito. Di ba? Masisira yung amplifier. Ngayon, problema natin ay dito. Nandito sa may MOSFET. Ay, hindi MOSFET pala ito. IGBT. Yan. Umorder pa tayo. Ngayon, kinuha ko muna nandun. Kinuha ko muna. Hindi naman tayo nagsisinungaling eh. Kinuha ko muna, tapos ilalagay natin dito. Okay? Ang problema natin ito yung pag-order. Sana may makuha tayong original niya. Ayan. Sira yung dalawa. Sira yun. Sibak. Ngayon, kinuha ko. Ito na yun. Nandun galing sa kabila na to. Ito to. Yung value niyan ay, ito makita niyo yung value niya. Yan o. G4PC 50U. U tsaka F to. Oh. U. Pares lang naman pala U eh. Pares lang. Ba't isa F nakalagay? Ito pares lang U pala to nakalagay dito. Okay. Ngayon, tapos ang nandito pala, pahabol ko din pala. Pahabol ko na rin. Teka lang yung nandito na value, di ba nakalagay dito is 5 ohms. 6.8 ohms pala yun. Although pwede naman, pasok pa rin naman yung 5 ohms eh. Ngayon, kinuha ko na rin doon. Sabay ko na lang pag mapakyapo ako, bilang ko na lang din yun. 6.8 ohms pala. 6.8 ohms na 5 watts. Okay. Ngayon, palit natin to. Balik natin. Sana wala na ibang problema. Okay. Ito, overtime ako dito sa bahay. Dinala ko sa bahay yung board kasi para mapukusan ko. Bali ito, chinik ko na halos lahat ito. Nakatanggal yung nakatanggal yung MOSFET. Sira, MOSFET. Hindi, IGBT pala yan. Ito. Yan, IGBT yan. G4G, naka GoPro tayo. Kanina, sa previous cellphone ang gamit natin. Ngayon, ito GoPro na to. 6 value niyan ay 64PC 50U. Ayan. Walang piraso. Sira to. Pero shorty ditong mga IGBT na to. Ngayon, tapos chinik ko na rin yung isang 4.7 dito. Yung isang 4.7 open din. Ito siya oh. Yan, dito ako sa bahay. Ito. Yan, open yung nandyan, no? Open yan. Tapos, kadalasan nasisira rin yung IC dito. IC na value niyan ay banggitin ko lang kasi hindi makita sa GoPro to eh. IR2110. Okay, IC dito yan. Ito. Ayan, ngayon palitan natin yan kasi na-check ko naman na halos lahat eh. Goods naman, pati itong diode. Goods naman. Sinubukan nilang i-repair to. Siguro hindi rin nila mapatino. Kaya dinala rito sa atin. Sana magawa ko. Sa totoo lang hindi ako ganun kagaling sa ganitong klaseng unit, pero sige, try natin kasi kung makikita niyo, di ba? Puro mga class H, class EB yung ginagawa natin. Bira lang yung class D. Ayan, na-check ko na may mga transistor na to, buo naman na. Ngayon, palitan ko tong IC, tapos yung 4.7, hanap tayo kahit mga bunot-bunot lang. Tuloy na tayo.
Dito na ako sa shop ulit. Binalik ko na yung board, tapos mga ilang tornilyo lang muna to. Okay, hindi ko muna kinabit itong pinaka amplifier. Hindi muna natin kabit to. May problema pa eh. Ito, dito siya. Ayan, bali parang 4 na tornilyo lang yata kinabit ko dyan. Ayan, kompleto na. Ito pinalitan nating IC, tapos yung 4.7 nagbunot lang tayo dyan. Ito na yung output nya, or pinaka IGBT. Okay, ano ba, kompleto na. Silipin natin, baka may kabaliktad tayo. Itong mga wire na to, para to dito, positive, negative ground yan. Tapos same din dito, para sa isang channel. Okay, ito kasi sa speaker to eh, para wala nakakalat na wire. Okay, yan, ganyan. Sana gumana na. Sana gumana. Double check natin ito, fan to. Okay, mahirap na magka-disgrasya. Mahal pa naman ang pyesa. Okay, ngayon ito, naka-plug in na to dito sa may bulb. Mag-bulb muna tayo para sigurado. Kinakabahan ako. Okay. Okay. Ay, nag-power na siya, oh. Wala naman pumutok eh. Ayun, may power na, oh. Okay, working na. Bali, kulang na lang dito ay yung supply. Kakabit natin sa may main amp nya para malaman natin kung may problema yung amplifier or wala. Sana wala na. Sana nasa power supply lang. Kasi power supply pa lang, hirap na tayo. Ito pala yung linya pala ng fan is mga putol pala ito. So ayun, nakabit, putol nga. Ayan mo, kakabit na lang natin. Tapos tornilyo natin na maigi. Okay na. Hindi naman ako ganun kagaling dito, pero based sa mga na-experience ko, kapag nasira or walang power, sabihin natin walang power ito, kadalasan ang nasisira is yung ayan, IGBT na yung dalawa na yan. IGBT yan, hindi siya MOSFET. IGBT, tapos itong IC na to, yung dalawa na to. Kung hindi itong isa, yung isa. Pero sa senaryo natin ngayon, yung itong sa unahan, yun yung nasira. Ayan, double check nyo yan kadalasan. Tapos yung mga resistor na 4.7, check nyo kung minsan na-open siya. Kailangan kompleto siya. Tapos itong diode na to. Okay, working na supply natin. Next na lang natin ay itong ikakabit natin yung supply ng papuntang amplifier. Pero bago yan, linisan muna natin to kasi malikabok. Okay, may improvement kahit pa paano. Kinabit ko na sana yung supply dito sa channel 1 and then channel 2. Kaso may problema itong channel 1. May kwan dito, may shortage. Kapag kinabit ko yung supply, nagpupugak-pugak yung ilaw natin, indikasyon na merong short or merong sira pa dito. Ito pa yung ititrace natin. Although parang may mga hinang-hinang na, siguro na-repair na rin nila, ni-repair nila ito dati, or hindi ko lang alam kung eksaktong issue nito. Kaya ito tinanggal ko or nihang ko muna siya. Dito, goods dito. Walang problema dito sa channel na ito. Dito ay mayroong siguro may shorted or basta may sira dito, may problema dito na need pa natin baklasin yan and then i-troubleshoot. Pero dito walang shorted dito, and then ito may nakakabit na speaker na ito, channel 2. Ngayon yung pan parang hindi rin umiikot. Ano bang pan ito? Or baka under yan kapag umiinit na siguro. Hindi ko rin kabisado to eh. Kaya may nakakabit na isang speaker, tapos i-laptop natin gumagana, oh. Ito may audio. Ayan, oh. Meron, di ba? Hindi nyo lang gano'ng marinig kasi naka-sub speaker na nakakabit sa dito. Pero meron na siya, oh. Meron, oh. Yung isang channel, ito wala talaga to kasi nakabaklas yung supply niya. Okay, isa na lang problemahin natin. Uy, na pinagdasal ko sana na power supply lang yung problema. May problema pa pala pati yung
amplifier na channel 1. Okay? Pero try natin, baklasin natin yan, tsaka tayo mag troubleshoot ulit. Working na dito, working dito, ito na lang. Okay, nabaklas ko na yung channel 1, and then dito na, pan checking nito, may shorted dito, itong MOSFET to eh. Hindi ko magano makita yung code nya, pero may shorted dito sa may 2 piraso dito o ayan o, short to. Tapos dito isa short din o. Dito naman yan, buo ito, walang short. Dito buo din. Tapos yung diode ito, buong diode. Tapos dito buo din to. Okay, ayun, palitan natin to. Hanap tayo yung isa na Yamaha na P7000 na kinatay nila yung board. Ito yung ginsink ko. Yan, pinamputol nila yung ito dun sa may board nya. Kunin muna natin to, palitan na lang natin kapag nabuo natin to. Tapos dito tayo magpo-focus. Ito, kunin natin to, dalawa na to. Kinatay nila to eh. Kaya kunin muna natin to, dalawa, kasi buo ito. Ako ba bakit pinagkakatay nila to? Ano din naman, kasi order pa tayo ng order tayo ng itong pyesa. Kunin muna natin to, sabay order, di ba? Kasi hindi pa naman natin agad mabuo ito eh. Okay? Bunutin ko ito, tapos palitan natin. Yung isa pala buo, yung isa sira. Yan, ginawa natin doon sa may kabila. Tapos ito, putol. Pinugtungan lang natin ng alambre. Yan, awkward man siya, pero wala eh. Gagawin mo yung ganyang diskarte. Ito, buo pa ito. Ngayon, na-check naman na natin tong 22 ohms na to, buo naman. I-check din kasi yan. Ngayon, balik natin. Try natin kung umubra na or gagana na. Sana gagana na para wala tayong problemahin pa. Linis na lang. Okay? Nalik na natin yung board. Nalik natin lahat ng linya. Ayan. Ngayon, check natin. Tingnan natin kung magkakapan pa, may short pa. Natin. Kasi kapag may short, pagpupugak-pugak itong protect ko, tsaka yung ilaw ng bulb natin. Okay, wala na. Normal na siya oh. Okay. Yung fan nito, hindi ko lang sigurado kung siguro kapag iinit to saka andar to, may temperature ito eh. Okay, ngayon may nakakabit na speaker to. Kanina pa yan eh. Tapos audio input. Ngayon may audio na. Ayun oh. Hindi na siya ganun kalakas kasi nakakabit kasi natin is sub. Ngayon ayan, dalawang channel oh. Working na. Ngayon, para sigurado, tutinti natin, diba? Bahala na. Kasi nakabulb pa tayo kanina eh. Ngayon, tutinti natin ah. Natin kung anong mangyari. Ayan, patutuinti tayo ah. Yan, hindi naman pumutok eh. Ayan. Okay. Hindi nyo kaano marinig kasi nakasub yung speaker na ginagamit natin. Tapos natabunan pa oh. Okay, baka makapiret tayo. Okay na, hanggang dito na lang. Yun lang talaga ang nagiging problema. Kulang na lang dito is tornilyo. Hindi ko pa na-tornilyo itong board. Tapos itong power supply natin, hindi pa nakatornilyo na maigian. Parang 3 tornilyo pa kinabit ko. Itong nasasabi ko sa inyo, kapag ma-encounter nyo ganito sa power supply na no power, kadalasan nasisira is yung IGBT nya. Yung IGBT, 2 piraso, yung diode na yan, check nyo. Tapos yung 4.7, check nyo yan. Tapos itong IC na yan, dalawa na yan oh. Alin sa dalawa na yan, nasisira yan. Okay? Ngayon, kapag nagka-power na, tapos may short pa rin,
dito naman sa may amplifier stage, di ba? Check nyo. Katulad kanina, yung kwan is sira, yung MOSFET. Okay, sana nakapagbigay idea tayo. Hindi na ako magpapalam. Buhat ngayon, sa mga vlog natin ngayon, hindi na tayo magpapalam. Kulang na lang dito is lilinisan ko. Okay?